puntahan lang natin, yung scenario, kapag nagsara na, pag sinabi na nagsara or i-repair ang EDSA, ang unang iisipin mo dyan, sarado siya eh. Oo. No? Hanggang Guadalupe, hanggang doon sa south, ay sarado. Pero actually, it will be by lane. It will be by lane. Actually, ang ganda ng video na pinakita kanina ng MMDA. Well, kahit naman ano sabihin nila, actually, ay parang bad news pa rin yan. Oo. Kasi expected heavy traffic yun. So, ang pinakauna po, yung innermost lane, which is the bus lane now, yun ang unang kukumpunihin. So, yung second lane na ngayon na mapupunta, magiging bus lane na yun. Bus lane. Okay. No? So, tas paurong hanggang sa mag-outer lane. So, ganun ang mangyayari dyan. Ganun ang magiging phase niyan. From the inner hanggang makarating sa pinaka-outer lane po ng EDSA, palabas pareho. Two sides pa-north at pa-south. Tapos, huling-huli po yung outer lane na yan. Kasi, syempre, maraming hindi nakakaalam. Diyan dumadaan ng utilities natin. Tubig, kuryente, mga fiber optics, it's all there. Sa dulo. Dulo outer, hindi dulo inner. Yes, dulo outer. Yung malapit sa sidewalk. Malapit sa sidewalk. So, yun ang iuhuli kasi parang kailangan pa talagang kausapin ng ating gobyerno, yung mga utilities, for the cooperation needed para doon sa, kasi isipin nyo, may maputo lang na hindi maganda dyan, wala tayong internet. Patay. Oo. Wala ka ng ganito. So, parang, sa panahon ngayon, parang, mabubuhay ba tayo walang gano'n, So, ano yun, kailangan ng matinding cooperation, yung outermost lane, mga kapatid. So, saan titigil yung bus kung one lane na lang? O, ayan, nakikita nyo sa screen nyo, meron pa rin allowed na parang babaan. So they still incorporated that parang wing or side para doon bababa pa rin yung bus. So ganyan po but still sinasabi nga ni Chiki, kahit na by lane siya tas parang passable pa rin naman ng EDSA, ngayon nga lang kompleto yung lanes. Traffic to. Chiki. Yes. So, ibig sabihin yan, marami tayong, gumagamit naman tayo lahat ng Waze, di ba? Yeah. Marami ngayon magsispread out dun sa side streets. No, ganun. Well, actually, ngayon naman, ginagamit na rin natin ang side streets. Diyan na papasok yung mga nakaparking sa side streets. Exactly. Naku, bottleneck din. Correct. So, ano naisip nila na paraan, para po ma-ease yung yung sitwasyon. Pero actually, feeling ko, ganun nga ang mangyayari dyan Kahit wala pa yung announcement kanina, alam ko na yung mga side street, yung mga dati dinadaanan ni Chiki papunta dito na ibang daan, baka doon, marami nang dadaan. Marami nang dadaan. Diba? So, ganun parang lilipat lang naman sila spillover. Kasi ang mangyayari, inanunsyo kanina, yung Skyway magiging toll free. Hindi na muna magbabayad. Ay, confirmed na talaga? May certain, pinag-uusapan yung certain period of time kung kailan gagawin yun. Siyempre, dahil ang mahal ginawa nun tapos parang walang bayad. Yes. Parang kailangan mabawi rin naman yung partnership doon. Tapos, ano pa ba? Aside from yung existing natin na coding, oo nga pala. Dadagdagan ngayon ng isa pa na pang-EDSA lang. Yes. Which is odd and even scheme. Parang balik ito sa parang balik to sa mga nakaraan ko, na parang panahon ng Ramos and yata. Hindi ko na matandaan. Ramos and Erap and Erdizim. Meron pang ganyan. Yun. So, babalik tayo sa ganyan. Nakikita mo, Chiki? Oo, ayan. Parang ang daming araw dyan. Dun sa ibang So, ayan, nakikita nyo po mga kapatid, yung mga last digit plate, 'di ba? Sa left, kung ano yung huling numero sa plate number po ninyo. From 1 to 0, of course. From 1 to 0. Yan sa kanan po ang mga araw na bawal po kayo dumaan sa EDSA. So sa EDSA lang naman, pwede naman dumaan sa side streets. Pwede. Pero of course, there are routes na sa EDSA ka talaga dapat dumaan. Yes, and huwag nyo nga kakalimutan, EDSA lang po yan. So yung ating existing ngayon na, di ba meron tayong coding system ngayon, so, yung ibang daan, like yung Makati Roads, yung Mandaluyong Roads, yung main thoroughfare like Shaw Boulevard, may mga bawal din yan. So, tuloy pa rin yun. So, talagang, may mga araw talaga na iiwan mo na muna ang kotse mo talaga sa garahe.
Pero ang lala, like for example, ayan yung number 2. Merong iba dyan, merong numbers no na tigtatatlo. Fair enough. Ang lala nung iba Tiga-apat na araw. Sabi nila mathematically, yung 3 daw, yung number 3 ang dulo, tsaka yung number 7 ang dulo, sila daw pinakamalas. Oo, kasi sabi. Lalo pag weekday. Ano ka ba? Hindi mo memorize ang plate mo? Teka. Sinek ko na kanina Like for example, manas ako. Isa ako dun sa sinabi kong 2 numbers. Ay, pero okay lang kasi malapit ka lang naman dito Pang-emergency lang yan. Yes. Oo, so yung 3 at 7, bakit sinabi ni Jovi yung 3 at 7? Kasi number 3, kung titingnan nyo po mga kapatid, nakakaiyak. Weekdays tayo pumapasok, di ba? Monday to Friday. Ang lagay, pag number 3 po, ang last digit ng plate nyo. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. So, Thursday lang po kayo pwedeng makagamit ng EDSA. Yung 7, Monday, so Tuesday lang kayo pwede gumamit ng EDSA in a work week, Monday to Friday. Yes. Okay, exemption. Alam po natin na mga, tama ba? Ayoko basahin yun. Hindi ako sure pero alam natin na ang mga nagmomotor, wala. They can use it. They can use any road, no? Madami yun. Tapos ano pa ba? Sabi nila yung mga hybrid at saka yung mga electric. Incentivized kasi yun sila Kasi 'di ba okay siya para sa environment, yung mga electric. So may incentive talaga. Syempre, dun sa mga can afford, sa mga ganyan. Mahal ang mga ganyan Mahal ang ilalabas nyo sa mga ganyan. Pero yun, yung mga electric, mga hybrid exempted. Correct. Sa odd-even scheme. Sana sila lang exempted. Sana walang VIP na naman. So, sabi nga nung iba, parang okay lang din sana kung kung efficient yung public transport system natin. Because kapag kayo umalis at nagpunta sa ibang bansa, efficient sila kahit ang pinakamalapit sa atin dito is Bangkok or even Hong Kong. At sabihin, parang okay lang na mag-commute ka. Mas maganda pa parang mas okay pa. Oo. Dito kasi parang may problema tayo diyan. Tapos sinasabi nila, learn din na kung malapit ka lang, mag-walk ka na lang. Pero at problem is, wala nga tayong malakaran. Yun lang. Sabi nga ni ni Transport Secretary Vince Dizon, kasi kaninang umaga ay trinay niyang maglakad-lakad dyan sa EDSA. Nahirapan daw siya sa some parts. Tinanong nga siya kung anong nadiscover niya kasi alas 5 po ng umaga nandyan na po siya sa EDSA daw. Ang nadiscover niya, pinakaunang sinabi po niya, ay mahirap po talaga maglakad sa EDSA. Dangerous daw. Yes. So, dangerous daw talaga. So marami, kayo na lang doon sa tumpukan doon sa mga opisinang dinaanan ko, no. Pinag-usapan na nila parang magpa-pandemic ba tayo scenario na baka naman pwede mag-work from home. Ang hindi vital yung purpose sa pagpunta sa mga opisina. Kasi imbis na makasikip pa sila sa traffic o kaya ay sa mga public transport, baka pwedeng gawin na yung trabaho doon. Pero that will be an office decision ng tanggapan yun. So pero marami nang iniisip na ways to go around the fact na in about 2 or 3 weeks from now, EDSA will be hellish, sabi nila, no? Kaya talaga ang daming kotse dyan sa EDSA. Kasi naalala ko, nung inimplementa itong mga coding, ang dami ng variations ng coding. May color coding. Di ba? Tama ba? May color coding dati. Yes. Yung may odd-even, sabi ni Jovi, tas may number coding. Ang dami ng variations because of the coding po, mga kapatid. At dahil mura nga bumili ng mga kotse, yung mga pang entry level lang, 'di ba? Pang second car lang, pang third car pa nga minsan Kung marami kasi sa pamilya, bumibili yung mga tao niyan para kasi nga hindi nga effective or efficient yung transport system natin. Bibili na lang sila ng kotse na mura. Or ngayon, alternative na yung yung bike na demotor at saka motorsiklo. Isa pa yan, yung motorsiklo. Ang daming motorsiklo sa daan.
So yan po, nire-relay namin sa inyo yan. Parang ngayon pa lang po ay paghandaan na po ninyo yan. Yung ruta ninyo, yung strategy ninyo para makarating sa mga tanggapan or sa paghahatid ng mga anak sa eskwelahan. Soon, ano po. So ngayon pa lang ay paghandaan po ninyo yan.